Ang alamat ng matapang na lobo. Noong unang panahon sa isang malayong kagubatan, may isang batang lobo na nangangalang Talon. Hindi siya tulad ng ibang mga lobo sa kanyang tribo. Mabait siya, mahihayin at palaging nag-iingat. Ngunit sa kabilang kanyang pag-ingat, palaging nananatili siyang maging matapang at ipakita ang kanyang kakayahan sa buong kagubatan. Isang araw, dumating ang isang matinding bagyo. Ang hangin ay malakas, ang ulan ay malakas. At maraming hayop sa gubatan ang naligaw o natakot. Ang mas matapang na lobo ay nagtatago sa kuweba at hindi lumalabas. Ngunit naramdaman ni Talon na may dapat siyang gawin. Hindi ko kayang pabayaan ang ibang bulong niya sa sarili. Kailangan kong tulungan sila. Naglakbay sa gitna ng lakas na ulan at hangin. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang maliit na koneo na nagtagpuan sa gitna ng baha. Ang koneo ay nanginginig sa takot, huwag kang matakot, wika ni Talon. Tutulungan kita makauwi sa iyong pamilya. Ginamit ni Talon ang kanyang talino at lakas para gabayan ng koneo. Sa kanilang paglalakad, nakasulubong nila ang maraming hayop na naligaw. Isang uwak, isang pagong, isang kambing. Sa bawat hakbang, pinaalala ni Talon ang kanila na huwag matakot at maniwala sa kanilang kakayahan. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, nakarating sila sa ligtas na lugar o gubatan. Ang lahat ng hayop ay nagpasalamat kay Talon at nakilala niya bilang matapang na bayani. Hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa tapang niyang tumutulong sa ibang kahit natatakot siya. Mula noon, ang mga hayop sa gubatan ay natutong magtulungan at magpakita ng tapang sa oras ng pangailangan. At si Talon, natutunan niya ang tunay na tapang ay hindi natutukan sa lakas o laki, kundi sa puso at sa kakayahan harapin ang takot para sa ikabubuti ng iba. Aral, ang tunay na tapang ay nasa puso, sa malasakit, sa kapwa at sa kakayahan gawin ng tama kahit natatakot. Yun lang po. Ako.